Hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, Hello mga Mars, welcome back to my channel, Current Scoop Station here. Trillion peso march sa EDSA, sa Luneta, sa Quezon City, meron din sa Cebu. Di ko lang alam kung meron sa Davao. Hindi ko alam din kung gaano kadami ang umattend. Basta napakaraming mga kababayan natin na nakiisa sa panawagan tungkol sa hinaharap ng problema ng ating bansa. May mga normal na tao, may mga executive na mga tao, at lalong-lalo na ang mga artista na nakiisa sa panawagan dahil iisa lang ang gustong mangyari ng mga tao laban sa napakalaking problema dito sa ating bansa, ang korupsyon. Isa lang ang panawagan ng karamihan, ikulong ang mga may sala, ikulong lahat ng may mga sala. Maraming artista, andon si Catriona, si ating Miss Universe Catriona, si Maris Racal, si Vice Ganda, Angel Aquino, at marami pa pong iba. Pero mas uminit pa ang rally dahil hindi talagang nagsalita si Vice Ganda. Meron siyang speech kaharap ang mga karamihan ng mga tao. After nga ng misa dahil may mass, nagsorry pa nga siya sa pari na kasama na nagmas sa kanila dahil meron siyang binitawang salita baka hindi magustuhan. Grabe. Lahat naman ng mga nakapanood sa rally speech ni Vice Ganda ay wala namang masama sa sinabi niya at nagpapasalamat pa sila dahil sa kanya, parang sila na lang daw din ang boses. Dahil yung iba ayaw magsalita, natatakot. Kaya si Vice galit na din. Kasi nga naman, lahat ng mga ang nakurakot kasi ay galing sa atin yon. Alam naman natin na ang mga artista ay ang laki ng binabayad na tax, isa sa mga nagbabayad ng tax na malalaki. Kaya ito yung video ni Vice Ganda. Pakinggan natin ang bahagya. hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Ayan. Sigaw ni Vice Ganda sa ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Sabi niya, hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos, ipakulong mo lahat ng magnanakaw. Dahil sinuswelduhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin ng mga employer mo. O tama naman din. Kasi yung mga sinasahod nila ay galing naman talaga sa atin dahil kung wala tayo, wala silang sasahurin at wala silang nanakawin. Sabi pa nga niya, kami ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na matatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil nasa atin ang kapangyarihan, wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo, lahat ipakulong, bawiin ang mga ari-arian. Kasi grabe naman kasi talaga yung iba na, di ba yung last hearing, grabe,
nung last hearing, itong si Diskaya, laging sinasabi, I invoke my rights. Samantala, nung first hearing, akala mo kung sino. Tapos ngayon, nanghihingi pa ng protection. Ganon din yung Bryce. Nanghihingi ng protection. Tsaka tapos pinakita na naman ulit yung pera na ilang panel. Bawat panel ay 1 million. Yung pala ay, ilan ba yun? 16 million. Doon sa, yung iba pang ano na yun doon sa billiard and table. Bumalik na naman tapos napakasinungaling, parang meron talaga silang hindi sila nagsasalita meron silang nilaglag, meron silang dinamay, pero yung mga tunay na salarin ayaw nilang sabihin. At balik tayo kay Vice Ganda, sabi niya, sana, kaya dito nag-sorry talaga siya sa pare, sana ibalik ang death penalty para sa mga magnanakaw. Ang korap na politiko ay higit pa sa mamamatay tao. Ang korupsyon ay higit pa sa terorismo. Kasi nga daw ang terorista, namimili ito ng lugar kung saan ito sasalakay o aatake. Ngunit ang korap na politiko ay walang pinipili, kundi araw-araw na ninanakawan tayo. Kaya ayun, ang sigaw niya, hamon niya kay Pangulong Bongbong Marcos, talagang hinahamon niya talaga, yun ang word, hinahamon ka namin. Hindi na daw dapat tayo matakot sa gobyerno, dapat nga politiko ang matakot sa atin. Kaya tama lang talaga ang ginawa ni Vice Ganda para sa atin na wala naman tayo doon. Wala naman ako doon sa rally, napapanood ko. Nakakatuwang panoorin dahil naglabasan na ang mga tao na galit na talaga sa sitwasyon sa nangyari ngayon. At sana nga ay hindi masayang ang pagod ng mga tao na milyon-milyon ang nagrally o nagprotesta tungkol sa korupsyon sa Pilipinas. At sana nga dinggin at managot ang dapat na managot. Ang may mga kasalanan ay dapat managot talaga at ibalik nila yung napakalaking kinuha nila sa Pilipinas na hanggang ngayon ay binabaha pa rin ang mga lugar. Kunting ulan, binabaha. Grabe po talaga. Kaya saludo din kami kay Vice. Saludo ako kay Vice Ganda dahil nag-voice out siya. Para na rin tayong nagsalita doon dahil kay Vice Ganda. Parang mananatili yung salita na yon ni Vice. Mga kabataan, madre, madami po talaga, super dami po talagang pumunta sa Luneta nga, ang dami. May mga suot na white, almost white. Tapos basta white ang mga suot na. Andun pa yung pamilya Barreto, sila Marjorie, anak niya. Tapos, nakita ko rin si Donnie Pangilinan, mga runners na sila Dingdong Dantes, Kim Atienza at ang grupo nila na tumatakbo kada linggo sa Ayala. Isang grupo sila. Yun din ang panawagan nila. Tapos, ang pamilya ni Dog Kramer, may pinost sa kanilang Instagram account. Ito yon, silang pamilya, nakatalikod sila, ngunit meron silang banner na hinawakan at sila din ay nakaputi. Ang sabi dito ay, "Don't steal our future." Merong mga artista na ipinahayag ang suporta through onlines. Yun, ako din, meron din po akong
ginawa sa aking online account. Nakiano din po ako. Syempre, ninakawan din tayo, kasama rin tayo. Then every nagbabayad tayo ng bills, every bayad natin sa restaurant, kinakain natin, binibili natin, lahat ng, basta yung inaabot nating pera na binabayad natin, lahat yun ay may tax. And that's it mga Mars. Thank you for watching this video. Please like, comment, share, and subscribe for more scoops. Bye!